Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at ngayon ay pag-uusapan natin itong isang video mula sa channel ni Pinoy Mystery Channel mga kababayan. Subscribe po yung kanyang channel, nandiyan po sa ibaba yung link ng kanyang channel At dito nga sinasabi na tanong lang din sa inyo, naniniwala ba kayo na itong China ay puro banta lang at kulang sa gawa? Kumbaga magaling lang silang mambuli na nambabanta lang sila, nang uudyok lang sila pero sa katotohanan ay tila baga parang takot din naman pala talaga sila. Bakit kaya Alamin natin yan dito sa video na to na ating pag-uusapan ngayon. Pero syempre bago ang lahat, kung kayo ay bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe. At syempre, paki-like naman po ang ating video. Sa mga nanonood po dito, pa-click naman po yung like button dyan sa ibaba at notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? Okay, so huwag na natin pastagalin. Umpisahan na natin to, Alamin natin, totoo nga ba, O kayo ba ay naniniwala na ang China ay puro banta lang, At kulang sa gawa? Pag-atake ng China sa Taiwan, pahayag na mariing iginigit ng Partido Komunista. Maya't maya maririnig sa mga balita, sa mga pahayagan at anunsyo mula China. Banta na umaalingaw-ngaw at nagpapatindig ng balahibo sa teritoryo ng Asya. Oo, makikita natin sa mga balita na talagang alos ayaw nilang tantanan yung Taiwan, Talagang gustong-gusto nilang makuha, o maibalik sa China, sa mainland China, yung Taiwan po, Bakit kaya? Ito sa nakikita ko kasi siya parang sa military, strategic yung location ng Taiwan. Pagka nakuha nila ang Taiwan, napakalakas po niyan ng position na yan dahil unang-una kaya na nila magpwesto ng mga armas diyan palabas, Kasi nga yung Japan nasa taas, yung Pilipinas nasa baba, So kung mahahawakan nila yung Taiwan na yan at ma-militarize nila yung location na yan, wala nang makakapigil sa sa China, sa pagpapalawig o pagpapalakas ng kanilang puwersa. Kaya sa tingin ko ngayon pa lang yung mga bansa na yan, na mga kaalyado ng Taiwan, Japan, Pilipinas at ng ibang bansa, nakikita na nila yung totoong motibo ng China. Bakit nila ginagawa yung mga yan? Nakaraan na sa Australia sila. 'Di ba? Ang layo-layo na yun. Diba? Anong ginagawa nila ron para mag-military exercise sila doon? Diba? At talaga namang kinatatakot ng mga bansa, lalo na ng marami sa Pilipinas. Kung sasalakayin ng mga komunista ang maliit na isla, walang duda, magiging mitya ito ng malaking digmaan. Totoo yun. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na 7 dekada na sinasabi ng mga inchik na sasakupin nila ang maliit na isla ni isang buhangin sa Taiwan ay hindi nila makuha. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Napakatagal na panahon na pala yung tila pagbabanta nila sa Taiwan na sasakupin nila Pagdating sa West Philippine Sea, ang presensya ng People's Liberation Army ay nakasisindak. Ito ngayon ang may pinakamalaking navy sa buong mundo, kaya't walang bansa sa Asya na gustong umarap dito. Mababalitaan ang madalas na panghaharang ng PLA Navy sa mga barkong pag-aari ng Pilipinas. Madalas hinaharas yung mga nagsusupply sa Sierra Madre. Oo, pero hindi lang po yung mga barko ng Pilipinas, maging yung mga ibang bansa, mga kababayan na nagpapalipad o dumadaan diyan sa mga airspace na yan, sa karagatan na yan, talagang hinaharang at hinaharas nila.
'di ba? Pero wala naman silang karapatan. 'Di ba? Dahil nga meron tayong freedom of navigation, no? Kumpara ninyo mga kababayan, no, yung mga nangyayari, no, pagka sila dumadaan sa isang bansa o sa territorial waters ng isang bansa, no, ang katwiran nila freedom of navigation. So sinusubaybayan lang sila, 'di ba? Hanggang sa makalabas sila. Okay. Pero pag kayo ang dumaan o yung ibang bansa ang dumaan dun sa territorial waters nila, kahit na nandun yung freedom of navigation, no, ay kung ano-anong gagawin nila yan. Kagaya ng pagka sa airspace, paliliparan kayo ng flare. 'Di ba? Pagka sa karagatan naman, hahabulin kayo kung ano-anong gagawin sa inyo, ile-laser kayo, i-water cannon kayo, babanggain kayo, no? Ganun sila. No, ganun kasama ugali ng mga yan. Gayunpaman, marami ang sumusuporta sa mga komunista dahil raw sa maganda ang pamamalakad ng partido sa bansa. Sa China, malinis ang kapaligiran, walang polusyon, masaya ang mamamayan, sagana sa pagkain, magaganda ang ugali at higit sa lahat, matibay ang mga produkto. Iyan ay kung ikaw ay nakahit-hit. Alay yan. So, parang ano, yung kabaligtaran, no? Lahat ng sinabi niya dito na magagandang ugali o magagandang quality, no, ng isang bansa. No, imagine walang pollution. Yung pala, parang imagination lang yun. No, kabaligtaran. No, on the contrary, hindi pala totoo yun. Ang nangunguna sa maraming hangarin ng mga komunista ay ang sinasabi nilang reunification sa Taiwan o ang pagiging isa ng isla sa mainland China. Sinungaling yung mga yan, huwag kayo maniniwala dyan. Halos bawat public address ng pinuno na si Xi Jinping, maririnig ang banta na kailangan nilang masakop ang Taiwan sa tahimik na pamamaraan o sa isang digmaan. Yung unification na yan, iba ang nasa likod niyan, no? Hindi unification, hindi kapayapaan, no? Ang target nila dyan, iba, no? Ang pakay nila dyan sa Taiwan, kaya gustong-gusto nilang makuha yan. Kaya ipinakikita ng China sa South China Sea o sa WPS ang kanilang lakas sandataan, ang pinakamalaking navy sa buong mundo. Kaya nababahag ang buntot ng mga bansa sa Asia tuwing magbabanta ang pamunuan. Siyempre nga naman, mas gugustuhin nilang maging alipin kaysa makipaglaban. Pero meron sa Pilipinas katulad ng AFP na handang humarap sa higanteng kalaban kung kapalit ay kalayaan. Hanggang ngayon, sunod-sunod ang pananakot ng mga komunista sa Taiwan. Pinahayag sa Newsweek na noong isang taong 2023, 1,700 eroplano pang militar ang pinalipad ng China malapit sa Taiwan. Madalas, illegal na tumatawid ang mga jet fighters nito sa mismong airspace ng isla. Pero hindi naman nagpapabula sa mga Taiwanese dahil ayon sa France 24, noong buwan ng Hunyo taong 2023, na pinalipad din ng Taiwan ang kanilang jet fighters matapos tumawid ang 10 eroplanong pandigma ng China sa Taiwan Strait. Bukod sa Taiwan, binalita sa Reuters noong buwan ng Agosto na nagpalipad din ng mga fighter jets ang Japan nung nakita nila ang mga bombers ng China malapit sa Okinawa. Mapagtatanto na hindi lahat ay nababahag ang buntot. Maraming Asyano ang handang makipaglaban sa mga komunista pagdating sa soberenya ng kanilang bansa. Oo, dahil alam naman natin, no, karapatan din nila yon, no? At ang ginagawa na to talaga ng China, mga kababayan, ay sobra na, no? Hindi na tama, 'di ba? Parang ano na parang naghahamon na talaga, no, na parang papasok kami diyan sa teritoryo na yan, no? Sa amin yan no, pero wala namang declaration na kanila talaga yon. Sila lang yung nagsasabi, di ba? Ngayon, yung mga bansa na yun, didepensa sila, no? Tapos sa konting pagkakamali na yan, no? Dahil lang doon sa kagagawa nila na pagpasok sa teritoryo na yun, at yung dumidepensa, no, nagkamali. What if? No, what if? Kung biglang meron nakapagpaputok ng isang missile dyan, no, nakapagpaputok ng machine gun dyan, no, tamaan yung eroplano ng China, ay malaking gulo na yan. No, malaking gera na yan dahil lang sa kalokohan ng mga Chinese na to. Mga bansang mas maliit pa kumpara sa Pilipinas. Gayunpaman, ang pambubulas ng mga inchik ay hindi tumitigil dahil pagpasok lang ng bagong taon, inulat sa Japan Times na kasama sa New Year's address ni Xi Jinping sa bansang China ay ang hindi maiiwasang reunification ng Taiwan. Ayon sa pahayag ng pinuno, ang pagsamang muli ng dalawa ay sigurado
at walang makapipigil. Itaga mo na sa bato. Sandali lang, hindi ba't 7 dekada na nila ito sinasabi? Joining me right now to talk more about the threat of Communist China is the Gates Hanggang ngayon yung Institute pa rin. Fellow. He is author of The Coming Collapse of China as well as... Ikinagimbal ng marami ang pahayag ng pinuno na walang makapipigil sa pagsasamang muli ng China at Taiwan. Dati nang iginigit ng mga komunista na kahit sa matahimik na paraan o sa paraang digmaan ay magkakaroon ng reunification. Mga salitang para bang gawa sa bakal at konkreto na hindi matitibag. Sigurado itong mangyayari ayon sa mga komunista. Walang dudang magaganap at hindi magmimintis. Mabigat ang mga binibitawang salita ng mga inchik na tila ba nakatakda na sa tadhana ang kapalaran ng Taiwan. Nakaukit na sa pader ang hinaharap ng isla at mababasa sa galawan ng mga bituin na wala ng pagpipilian ang mga Taiwanese. Ito ang gusto ng China, sumuko ang Taiwan ng walang labanan. Yun na nga. Diba? Baga parang dadaanin nila, no? Dadaanin nila sa mga ganong estilo nila, no? Hanggang masira ang loob ng mga Taiwanese at sige, sumuko na lang tayo. Sa tingin ba ninyo gagawin ng mga Taiwanese yun? Siyempre hindi, no? Mapayapa sila doon sa kanilang bansa, wala silang sinusunod na ganitong klaseng pinuno, no? Ngayon, mas gugustuhin ba nila na maging ganitong klase yung bansa nila? Siyempre, kung mas maayos yung bansa nila, ba't mas gugustuhin nila sumunod doon sa China? 'Di ba? Di paglaban na lang nila kung ano yung karapatan nila doon sa bansa nila. 'Di ba? Kaysa lumuhod sila dito sa China, 'di ba? Bakit puro salita ang mga komunista? Marami ang natulala sa napakatapang na pahayag ng China hinggil sa kahihinatna ng maliit na isla. Salitang kung pakikinggan ay nakakapangilabot talaga, nakakapanayo ng balahibo, nakakapigil hininga at nakakasagabal sa pintig ng puso. Mukhang ang gegerahin ng mga inchik ang maliit na isla at sino mang humadlang sa kanilang balak ay malilintikan. Dila lang ang walang pasa. Buburahin sa mapa ang makikialam, papatagin ng bansang makikisali at uubusin ng lahi ng mga kakalaban, pati ang kanununuan ay titirisin ng mga inchik. Wow! Nakakatakot na banta. Subalit kaila sa marami na magaling lang manakot ang China dahil 70 taon na nila sinasabi ito na parang sirang plaka. Mula pa noong taong 1949, sinabi ng pinuno ng mga komunista na si Mao Zedong sa kanyang pahayag na nailagda sa China Institute na walang puwang makipag-arigluhan sa kumintang ni Chiang Kai-shek, ang aso ng mga imperialista at mga kasabwat. Pabagsakin sila o ikaw ang apihin at patayin. Walang pagpipilian. Sa madaling sabi, taong 1949 pa lang ay pinagbabantaan na ang mga nasa Taiwan. Ayon sa Think China, taong 1950, nagprepara ng 250,000 sundalo ang China upang salakayin ang Taiwan. Pero naudlot ang pag-atake dahil sumabog ang Korean War. Tapos taong 1958, binomba ng China ang lupain ng Kinmen upang talunin si Chiang Kai-shek. Pero hindi naman nasakop ang Taiwan. Makaraan ng ilang taon, dahil sa hindi matalo ng China ang Taiwan, nagasik naman ito ng psychological warfare laban sa isla. Taong 1960 nung nagpadala ng mga propaganda leaflet ang China upang hikayatin ang mga Taiwanese na bumalik sa mainland. Pero hindi ito nagtagumpay. Sa makatuwid, gumanti ang Taiwan at nagpaulan din ito ng mga leaflet sa China upang hikayatin itong sumuko rin. Taong 1995 ayon sa China Kumbaga, tikman mo yung taste your own medicine, di ba? Daily, nagpahayag ang bagong pinuno ng mga komunista na si Jiang Zemin hinggil sa reunification ng Taiwan. Taong 2007 sa Asian News, sinabi ng sumunod na pinuno ng CCP na si Hu Jintao na gagawin lahat ng China upang hadlangan ang pagbukod ng Taiwan. Mapagtatanto na ilang beses nang pinagbabantaan ng mga komunista ang maliit na isla, pero ni isang beses hindi nito nagapi ang mga Taiwanese. Ngayon nagsasalita na naman ang mga komunista ng reunification na 70 taon na nila pinagbabalakan
kahit isang dumi sa isla ng Taiwan ay hindi nila masakop. Gayunpaman, marami ang nagsasabi na naghihintay lang ng paglakas ng militar ang China bago ito talagang sumalakay. Akala ko ba sobrang lakas na ng militar ng China, 'di ba? So hindi pa rin pala talaga ganun. Parang pakita lang yung mga puwersa nila. 'Di ba? So parang tama yung sinasabi natin na konti lang talaga, no? Lalo na sa naval assets, konti lang talaga yung kanilang mga barko. Ang marami sa kanila, yung mga Chinese militia vessel. Wala naman silbi yun. Pero siguro pang blockade lang, no? Pang harang, di ganyan, pang baga first line of defense lang nila. Pero yung sabihin nating pang opensa, wala eh. Wala talaga. Hindi ba nila naisip na habang sila ay naghihintay, palakas din naman ang palakas ang militar ng Taiwan. Sa makatuwid, mas marami na itong kasangga sa West Philippine Sea, mga bansang nabubwisit na sa kalokohan ng mga komunista. Tama. May mga political analyst na nagsasabi na wala talagang kakayahan ng China na sakupin ng Taiwan. Ang mga bantay hanggang daldal na lamang. Ang mga pasaring ay hanggang dakdak lang. Sa katunayan, binanggit sa Atlantic Council na ang pinakabalakid kaya hindi masakop ng China ang Taiwan ay dahil wala itong kakayahang militar. Hindi ka ba nagtataka sa WPS lang ay hindi mapigilan ng China ang mga barko ng Pilipinas na tumawid sa inaangkin nilang teritoryo? Binanggit din sa Al Jazeera na napakahirap kung sasalakayin ng China ang Taiwan, lalo na at may mga naghihintay na kaalyado ang isla katulad ng Japan. Oo, alam nyo, naghihintay lang yung mga yan, no? Yung mga kaalyadong bansa na yan, na talagang pag may ginawang mali etong China, no? Isang pagkakamali lang talaga ng China dyan, mga kababayan. Talagang isang malaking gulo po, no? Yung pwedeng sumiklab dahil sa kalokohan na itong mga Chinese na to. Bukod dyan, handa ang Taiwan ipagtanggol ang kanilang bayan. Anong aral ang mapupulot dito? Magbitiw man ng matitinding banta ang mga Inchik upang takutin ang mga Taiwanese. Kung wala naman silang kakayang sumalakay, lalo lang silang nagmumukhang timang. Kahit sa kanilang kasaysayan masasaksiyan na ilang beses na nitong kinalaban ng Taiwan, pero hindi ito nagabi. Marahil alam ng mga komunista na hindi nila ito kayang gampanan, kaya naman dakdak na lang sila ng dakdak. Pero ika nga, ang latang walang laman, pagulungin mo sa lansangan, mas maingay pa sa badingaw. Yun, no? Diba? Yun mga kababayan. Baga puro daldal lang sila, no? Kulang talaga sila sa gawa. Maingay lang talaga sila, no? Parang show of force lang, 'di ba? Papakita lang namin na malakas kami, ito ang puwersa namin. Pero yung totoo, no, na nilalaman, yung totoong pwedeng gawin nila wala. No, sabihin nating nasa kalahati lang nung kanilang sinasabi. Okay. Ayo, anong masasabi ninyo, no, dito sa video na to? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Don't forget to click ng like po dyan sa ibaba at ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? Peace. Amen.